What is up, guys? This is Coach Dre, and yeah, I am the owner and founder of Sat Gym and Sat Volleyball. Weird intro, right? Yun lang. Basta, yung intro natin medyo inconsistent. Inconsistent, ha? Wala kasi akong matinong wala akong matinong intro eh. So pagtiyagaan nyo na lang sa mga nanonood sa mga vlog ni Coach Dre. Pero yun, kumusta ka? Sana okay ka lang. Yung mga trip mo sa buhay, sana mag-succeed ka. Legit. Kung ano man yung trip mo sa buhay, sana maging successful yan. In God's will. So, yan, nasa harap nyo ako ngayon ulit para pag-usapan yung mga bagay-bagay na pinagdaanan ko. Kung may mapulot ka mga aral o na-entertain ka kasi nagsasalita, di stick to the video lang lagi. So, yun. Ang ating na mga pag-uusapan ngayon ay naging atheist ako. So, sa Tagalog, dumating yung time na hindi ako naniniwala sa Diyos, sa Jesus Christ. Kasi Roman Catholic yung yung religion. So, yun yung pag-uusapan natin, and sana open-minded ka. Kung sensitive sa'yo tong mga bagay na to, then feel free to skip or nood ka na ibang video. Pero yun yung itatahal natin. So, yun. Ito kasi, story time. Nung 8 years old ako, ang pinaka mamahal ko sa buhay nung time na yun, and quote unquote best friend ko ay yung nanay ko, si Aniseta Lirio. Aniseta ko yan, Lirio. So, hindi ko alam kung matawag mong mama's boy. Dati pa yun, bata pa ako, 8 years old. Pero tingin ko naman lahat ng tao, lahat ng bagong panganak, ang pinaka number 1 talaga nila na support system, and yung merong connection na deep bond is nanay mo, syempre. Kasi nanay mo yun eh. Doon ka nang galing sa kanya. Siya ang nagluwal sa'yo. So, malaki yung yung relationship nyo sa isa't isa. So yun, nung 8 years old ako, siya yung number 1 na kasama ko sa lahat, yung sumusuporta, lahat ng trip nandun. Yung nag-take ako ng karate classes, white belt, kahit yung push up ko yung parang kung ganun. Kasi sa karate, parang pagpo-push upin, wala akong idea, parang tinitignan ko lang. Ganun. Nandun siya, kasi siya yung nag-aya sa akin doon, mag-karate ka, sige patingin ako. Ano pa ako may uniform pa ako. Kasi ganun ako. Ganun ako. Mali pala yun. Wala nagsabi sa akin, tinatawanan ako ng lahat. Buisit. Pero yun, sa complex yun. Sa Muntinlupa complex. Ganun ako. 1, 2, 3. Yun, sa lahat ng trip nandun siya. Hindi pa ako nag-computer shop masyado. Yan. Until such time na nagkasakit siya. Aneurysm. Aneurysm, sa mga hindi nakakaalam, isa ugat yun. Parang, sa pagkakaintindi ko, brain aneurysm, yun, sa ugat, nagka-problema. Parang pumuputok yung ugat. Ganun.
Dahil sa stress. Maraming factor pero yun yung number one. Pumutok. Then, yun na yung nag-cause ng maraming problem. Mga organ failure, ganyan. Naging namatay na siya. So, brain aneurysm yung trigger nung pagkamatay niya. Nung time na yun, hindi ako ready sa mga ganung bagay. Kasi bata ako eh. Parang, yung mahal mo na tao, biglang nawalang ganun. What the fuck? What just happened? Parang ganun. Buhay siya. Bukas, patay na. Paano nangyari? Mapaisip ko, what the fuck? Ganun kabilis. Ganun kabilis. Wala akong idea. Hindi mo siya i-expect. Hindi mo i-expect yung mga ganung bagay. Pero ka muna. Hindi mo i-expect. Kaya dapat lagi kang handa. Lalo ngayon na nanonood ka, malamang nakakaintindi ka ng mundo. Kailangan brave, understanding, ganyan. Always humble. Para yung mga ganong bagay, siya, i-welcome mo kasi experience yan ng buhay. Yan ang buhay. So, 8 years old ako, namatay siya. Biglaan, what the fuck? So, sino nang ko? Sino nang kakalinga sa akin? Paano nangyari yun? Healthy naman siya nung kahapon. Kahapon, okay siya. Nakakagalaw siya, nakakasalita siya. Ngayon, patay na siya. What the fuck just happened? Parang ganun. Mas-shock ka talaga. Ang background namin is Catholic. So, sa Asian, doon ginanap yun. Sa Asian Hospital, mayroon chapel doon. Lahat kami, magkakapatid, si tatay, nagpunta kami doon. Dadasal ako nun. Kung ano man yung nakaramdaman ni nanay, sana malagpasan na namin. Ganun kami nakaluto ako doon. Kasi naniniwala ako na na may laks si Lord eh. Na yun yung kinalakihan ko na yung tao na yun ay all powerful. So pag humihingi ako ng wish, bibigay niya, parang gano'n. Pag nagdasal ka, bibigay niya sa'yo. Gano'n. Eto, magaling na siya. Yun yung ina-expect ko. After ilang araw lang, nasa kabaong na. What the fuck? Dami nung tumatakbo sa isip ko nun. Siyempre, kailangan mo i-compose yung sarili mo. Unang-una, ano nangyari? Paano nangyari yun? Pangalawa, tangina, patay na yung mahal ko. Anong dapat ko maramdaman? Pangatlo, bakit hindi na rinig yung dalangin ko, yung panalangin na sana gumaling siya. Kung totoo kang Diyos ka, ba't ganun? So yun yung nag-trigger ng depression. Hindi lang naman sa akin, hindi sa lahat ng pamilya. Pamilya namin, pamilya ng kuya family. Yan, nag-cause ng depression. Sa akin specifically sa experience ko. Doon na ako nagkaroon ng anxiety, depression. Tsaka yung kinuwento ko nung nakaraang vlog, depersonalization or derealization disorder. So kung curious ka, search mo ko ano yun. DPDR, depersonalization disorder. Pero in short,
Pag meron ka nun, lahat ng paligid mo, lahat na nakikita mo, lahat na na-experience mo araw-araw, parang ka lang nananaginip. Parang hindi ka gising. Ganun. Yari, saktan mo ako, hiwaan mo ako dito ng blade. Oo, ramdam ko siya. Masakit eh. Pero parang hindi ako yung may-ari ng katawan na nasaktan. Hindi yung kaluluwa ko. Bystander lang ako. Observer lang ako sa katawan na meron ako. Hanggang ngayon, meron pa rin ako nun. Hindi siya nawawala. Pero at least ngayon, medyo may idea na ako habang tumatanda kung paano ko siya kontrolin, how to live with it, ganyan. Yun, dun nang galing yun. Dun ko nakuha yung ganong feeling na what the fuck. Kasi nagpa-pile up yun eh. Kung psychology major ka, naiintindihan mo yung sinasabi ko na yung mga stressors, doon nanggagaling yung mga specific na disorder. Kaya rin talaga ang pinasok ko is psychology, BS Psychology. Kasi nung una, yung idea nun is para maging doktor ako. Para sa mga pasyente, ganyan. Na ayoko maranasan nila yung naranasan ko dati. Yung makuha nila yung tamang tulong. Yung tamang guidance. Makatulong pabalik sa kanila. Ganun. Hindi na yung pera eh. Yung pera kasi, syempre doktor, may kikitain. Pero yung pinaka main goal dun, yung experience ko first hand. Yung sanang maranasan yun. Yung parang, yung wala kang kakampay, ganun. Wala kang masasandalan. Ganun siya. So going back, kung maaalala ko lang, ba't hindi sinagot yung prayer ko? Ano kay? All powerful ka. All knowing ka. Timeless ka. Yung logic niya, yung pagiging God niya, yung logic niya, bilang 8 years old, hindi nag-aalay. What the fuck? Ba't hinayaan mo matay nanay ko mahal ko yan. Parang ganun. Sina-challenge nung utak ko, nung depression ko. Parang denial. Sina-challenge, ba't ganun? Ba't namatay yun? Anong? Totoo ka ba? Doon na pumasok yung mga curiosity na ganun. Hindi ka naman totoo eh. Wala naman eh. Hindi mo naman kami naririnig eh. Wala ka naman, hindi ka naman totoo. Ganun. Doon na ako naging atheist. Alam ng mga tao nakapaligid sa kanya. Kung may kakilala ka na, kilala talaga ako. Dumaan ako sa stage na curious talaga ako about sa existence ni God, if meron ba or wala. Until such time na syempre, time will heal everything. Curious ako kung totoo ba siya. Like, tinatry ko i-disprove. Marami kasing video sa internet kung saan i-disprove niya yung existence ni God. Maraming fallacies, yan, mga philosophical argument about God. Mga ganung bagay. Kung logic sa logic lang, kung science lang, mahihirapan ka talaga na ipaglaban yung pananampalataya mo sa Diyos. At least on my opinion. Ngayon, until such time na naggagather ako ng maraming info. Pero teka lang, sabi ko, baka mayroon namang possibility na may Diyos, pero hindi ko alam kung ano siya, kung sino siya, kung ano siya, sino ba siya, ganun. Baka meron eh. Feeling ko lang meron. So yun, pag ganun, agnostic. Specifically, basta agnostic. So pag agnostic ka, regardless kung meron or wala,
you are bound to your moral values. So, although wala kang hindi mo alam kung meron or wala. Yun eh. Hindi mo alam kung meron or wala. Gagawin mo pa rin yung tama para sa'yo bilang tao. Sa pagiging tao na lang. Doon ka kumukuha ng lakas para gumawa ng tama sa moral values mo bilang tao. So, agnostic ako nung time na yun. Kung tumatanda yan, medyo nagiging open lang ako. Kasi, syempre, hindi ko naman alam lahat eh. Open yung mind ko. Hindi ko na ina-entertain kung meron or wala. Basta open lang yung utak ko. Habang tumatagal, matanda ako. Iba yung mayari ito gym. So sa gym business wala kang kasiguraduhan kung may kikitain ka ba or wala. Oo, may kita. Pero hindi mo alam kung enough ba yon to shoulder the expenses na parating. So, sa lahat naman ng negosyo ganun. Hindi mo alam kung bukas ba may kakainin ka. Ang main concern mo kasi yung running yung business mo, kung tatakbo ba yan bukas. Kailangan may pasok ng pera ngayon. Nag-risk ka na, naglapag ka na ng pera. Ngayon, ang doon, big question mark doon, paano yung bukas? Paano kung kunyari, magkaroon ng problema, ganyan. Ngayon ko naiintindihan kung bakit maraming challenges na nangyari sa buhay ko. Kasi yun yung magpapatibay sa akin bilang isang tao. Hindi ko yun naiintindihan dati. Kung kunyari hindi ko pinagdaanan yung mga ganung bagay, yung hirap ng buhay, kung hindi ko pinagdaanan yun, hindi ako yung ngayon, kung sino ako, hindi magiging matibay. Kailangan kong pagdaanan yun para maging matibay ako. Kung ano man yung mission ko sa buhay, kung ano man yung nakalaan na purpose para sa akin, lahat ng bagay na shit na nangyari, yun ay kasi nagde-demand ka na maging successful ka. Kunyari, dati pa lang, parang palaki ka ng palaki, alam mo na deep down na magiging successful ka. Alam mo deep down na gusto mong maging successful. Pero bago ka umabot sa point na yun, ano bang ibibigay ng Diyos sa'yo para tumapang ka? Problema. Maraming problema. Hindi dahil ginusto niya yun. Pero yun yung bagay talaga na magpapatibay sa'yo. Wala nang iba. Kung kunyari, yun, sa negosyo, ganun. Hindi pwedeng hindi ka matibay. So, sa dami ng pinagdaanan ko, tolerable na sa akin yung gantong shit na nangyayari na mabigat siya sa pakiramdam. Wala na yun sa akin. Kung ibang tao yung nasa upuan ko ngayon, malamang, na yan, nararatil na yan. Kung ang buhay na meron siya ay walang problema. Buong buhay niya perfecto, walang naging problema, masaya lang lagi. Hindi niya kakayanin yung gantong setup. Not saying na not to compare, baka naman iba na yun nasa isip niyo, baka iniisip niyo, galing na galing ako sa sarili ko. Hindi yun yung point. Yung point ko, yung karakter mo, mabibuild lang siya through experience. Wala nang iba. Kaya kahit maging zero ako ngayon,
Kahit zero, yan, wala na ulit to na. Walang, walang shot gym, shot volleyball, wala yung mga recognition, walang reputasyon na Coach Dre. Kahit mawala yun, kahit bumalik ako sa zero, okay lang sa akin. Okay lang talaga, legit. Kahit magsimula ako, manghinayang man ako, okay lang yun, kaya ko simulan ulit. Kasi doon na doon may panguhugutan na ako ng lakas eh. Matibay na ako. So sa'yo, sa buhay natin, maraming binibigay na message si God na hindi natin maiintindihan sa una. Hindi natin maiintindihan ano ba yung yan, marami kang tanong. Hindi niya ibibigay yun na straight sa'yo. Hindi ganun. Hindi niya ipapadala yun parang si Sensei sa iPhone. Taka kasi ito yung meaning niya. Hindi ganun. Kailangan mong i-decipher yung meaning na binibigay ni God sa'yo. Para mas mabigat yung message. Kasi kung kunyari, lantaran sasabihin sa'yo ni God, tinext ka sa iPhone mo. O, panay ka katarantaduhan. Mali na naman yan. Taka mo naman. O kaya, ito yung blessing. Ito na, isisend ko na sa'yo sa Gcash mo, 20K. Ito na yung hinihingi mo na blessing. Hindi siya valuable. Walang bigat kung direktang sasabihin niya sa'yo na eto, successful yun na pa. Lahat ng bagay na madali, lahat ng bagay na madaling makuha, hindi masarap sa pakiramdam na makuha yun. Hindi ganun. Lahat ng bagay na pinaghirapan mo, totoo pala yun. Yung mga sinasabi na matatanda, totoo lagi. Kaya makinig ka. Lahat ng bagay na pinaghirapan, masarap makuha. Masarap na dadating sa buhay mo. So kung nahihirapan ka ngayon, kung feeling mo, walang Diyos, kung dumating ka sa point na katulad mo sa akin, kung feeling mo walang Diyos na nakikinig sa'yo. Ako na nagsasabi sa'yo first hand na naging atheist ako for almost 10 years. At mga ganun, 5 to 10 years. Hindi ko alam. Maintindihan mo rin yan balang araw kung ano ba yung calling mo para sa Kanya. And ang gusto ni God, ang gusto talaga ni God, yung mga tao na hindi perfecto. Yung, alam mo yung ginagamit niyang instrument, yung mga tao na fucked up. Katulad ko, fucked up ako eh. Yun yung mga ginagamit niya para makita ng iba yung gandang kalooban ni God. Gagamit siya ng mga tao na hindi mo ine-expect na magiging instrument niya. Ganon. Ngayon, hindi ko rin naman sinasabi na porket Kristiyano na ako, perfecto na ako, hindi ganon. Imperfect ako. Kaya ako Kristiyano. Kailangan ko siya. Kailangan ko ng masasandalan, ng guide, ng wisdom. Kailangan ko ng Diyos. And at the same time, yan, alam kong mali yun. Parang ginagamit si God, ganyan. Siguro yun yung kailangan kong alisin. Pero, yung takot sa Diyos, yung pagmamahal sa Diyos, yun ang nagpapagaan ng buhay. Sobrang simple lang ng buhay, pinapahirapan lang natin. Marami siyang sign na ibibigay sa'yo. Kung gusto mo ng ang ganito kasi si God eh. Si God, kung gusto mong manalo sa isang
sa isang marathon, kunyari tatakbo ka, kung gusto mong manalo sa isang marathon, hindi ka niya bibigyan ng trophy na straight na nasa sa'yo na yung trophy. O yan, sa'yo na yung trophy. Hindi ganun. Bibigyan ka niya ng sapatos na pangit. Bibigyan ka niya ng sapatos na pangit. O yan o, sapatos. Ganito ka. Gusto ko manalo, God, gusto ko kasi manalo ng isang marathon eh. Talaga? Sure ka? Oh. Hindi trophy ibibigay sa iyo, itatabal niya. Bibigyan ka ng pangit na sapatos. Kunin mo. Bakit kaya? Bakit pangit na sapatos? Ikaw na maglalagay ngayon ng meaning doon. Ikaw na maglalagay ng work doon. Ikaw na maglalagay ng magsa-start ka ng gumalaw. Okay, pwede na to. Susuot mo siya. Didiskartehan mo ngayon. Okay, marathon, ganun kahaba. Didiskartehan mo yan. Gagamitin. Kakalikutin mo na ngayon yan, yung sapatos niya. Pagagandahin mo yan. Kasi kung talagang gusto mong manalo ng marathon, gagawin mo lahat para manalo ng marathon. Hindi sa privileges, kundi are you built for it talaga? Deserve mo pa talaga manalo? Ganun siya. So, yun lang. Habang story time, 27 minutes na. Pero hopefully, nabigay ko yung message ng maayos sa mga right audience, sa mga nakikinig sa akin. Ganun si God. The best siya. So, kapit lang, tuloy lang. Huwag magsasawang maging curious. Huwag kang magsasawang maging curious. Kung yung path mo ng pagiging curious napupunta ka doon sa side na 80s ka, huwag kang mag-stop doon. Still be curious. Maintindihan mo rin yan. Natin lahat, maintindihan natin lahat. Balang araw. Don't stop being curious. And as much as possible, huwag mong tatatakan yung pagkatao mo. Ito na ako. Ito na yung identity ko. Huwag ganun. As much as possible, grow. Grow with wisdom, ganyan, values. And yun lang. Ingat ka, kumain ka na. Habang kumakain ka, pray ka. Thank you, Lord.